Nasa Amerika na si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Dadalawang Pangulo sa United Nations General Assembly at ikakampanyang bigyan ng non-permanent seat ang Pilipinas sa UN Security Council. Mula sa New York sa Amerika, may Express Report si Maricel Halili. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin sa Middle East. May mga kumukwestiyon din sa timing ng pagbisita rito ni PBBM. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Sagot dyan ng palasyo. Yun po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, importante ang posisyong itong ikakampanya ni Pangulong Marcos dahil bukod sa Middle East conflict, nariyan pa rin ang problema natin sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses daw ang Pilipinas kapag naging kasapi tayo sa 10 bansang may non-permanent seat sa UN Security Council. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay Jose Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East, ito ang sagot ng Malacanang. Siguro at diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.